What's up mga kakuryente? Ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-continuity test or paano kami nagko-continuity test dito sa aming mga wiring board. Paano ko ba sila chine-check yung mga work nila para siguradong safe sila at saka hindi magkakaroon ng short circuit. So ganito yan guys, no? So assuming na ito po ay yung ating pinaka buo ng ating bahay, no? Ito yung kunyari, ito yung ilaw sa kwarto ninyo, ilaw sa kusina, no? Ito yung ilaw naman sa labas, 'di ba? Ito yung mga switch natin. Ito naman yung fire alarm natin, kung sakali yung manual fire alarm natin, no? Sa labas. And then meron tayong outlet dito sa ating kusina at saka sa ating kwarto. So magkaiba po ng outlet yung ating kusina at saka yung sa ating mga kwarto, no? Kasi dapat separate po talaga yon. Kasi sa kusina, nandun lahat ng malalakas kumonsumo ng kuryente. So, ang ginagawa po namin dyan is, gumagamit po kami ng tester. So, ito po yung tester na gamit ko. Kung nakita nyo po dun sa previous video, ito po yung gamit na tester ko. And then, ang ginagawa ko po dyan, ang unang-una po natin gagawin ay buksan po natin yung breaker. No, bubuksan po natin yung breaker na 60 ampere at saka yung 15 ampere. Ang una nating ititest ay ito pong mga nasa 15 ampere. Ito pong mga bulb na ito at saka itong ating mga switch. Ayan. So ipapakita ko po sa inyo kung paano. So habang nakabukas po yung ating switch, ating mga breaker, dapat po naka-off yung ating pong mga switch. So, ibig sabihin, pag naka-off ang switch, naka-on ang breaker natin, ibig sabihin, wala pong continuity na mangyayari, no? Kasi dito po tayo sa feeder line mag-test, no? Para kasama po yung ating mga breaker. Pwede naman din po kayo sa breaker automatic, pero much better kung dito sila kasi para matest din natin yung kung may problema yung ating mga breaker, no? Tsaka kung meron bang nag-trip na breaker. So, yun, no? Ang gagawin natin is, ididikit lang po natin yan, i-turn on lang po na ito po kasi ay automatic, no? Ayan, automatic po kasi ito. Ayan, so, pag nagaganyan po, wala pong reading dapat, no? Kasi naka-on yung ating breaker, tapos naka-off yung ating mga switch. So, isa-isahin po natin. Ito pong switch nito, itong bulb na ito, ito naman po, ito naman, yan yung switch nito, ito. Yung switch naman po nito, ito. At yung switch nito, nito ay ito pong three-way natin. Okay? So, ang gagawin po natin, isa-isahin po natin bubuksan. Ibig sabihin, kung binuksan po natin yung switch, ibig sabihin, dadalo yung kuryente, may continuity. Ang gamit po natin ay yung ating incandescent bulb. So, may continuity po talaga kapag incandescent bulb. So, kapag sinwitch on natin yung bulb A, kailangan may reading siya. No, may palo. Kung analog ang gamit nyo, may palo. So, switch A, on po natin. Makikita nyo po, sa tester, may reading po yan. No? Tapos, i-off po uli natin. Off. Dapat wala po yung reading. Senyales na merong continuity or dumalo yung kuryente. No? Assuming. Next naman, yung bulb, bulb B, may continuity, meron po yan, ibig sabihin okay, off po natin. Then yung bulb C po natin, may reading po yan. Ibig sabihin okay yan, no? So yon. And then yung ating pong bulb C, etong pong bulb din natin. Yan, yung bulb D po natin, no? So ito po yung ating three-way, no? On natin dito, yan, may reading po yan. And then, pwede natin i-off sa kabila. Off. Yan, off, no? So, ayun, dito naman tayo sa bell natin. Ito yung switch ng bell, A. May reading. Yan po, ganyan, ano? Pero dito, minsan hindi siya nagre-reading. Usually, talagang may, or maybe loose connection, ganon, or hindi maayos pagkakaano. No? And then, yun po, no? So, okay naman po lahat. Ngayon, ang tanong, paano mo masisiguro kung ang switch na ito ay napunta rito at switch na nito ay tama talaga yung switch nila? Kasi pwede pong mag-tester tayo na maaring na-detect ng switch natin ay itong bumbilya na to, di ba? Paano malalaman? So madali lang po yan, no? Ganun pa rin,
turn on lang natin yung switch natin. Pag may reading po, kung ano po yung bumbilya nito, tatanggalin lang po natin, dapat mamatay. No? Wala siyang reading. So, kapag tinanggal, ayan, wala pong reading. So, ganun lang. No? Para malaman mo kung tama yung direction, yung location ng switch. So, ganun, no? And then, sa atin naman pong CO, ang ginagawa naman po namin, ay gumagamit po kami ng jumper para matest po natin kung tama yung ating, yung breaker. So, ganito po. So, ito yung breaker nito, ito po yan. And then, yung breaker naman po nitong CO, ito naman po. So, para magawa po namin yan, ginagamit po namin itong male plug na naka-jumper po yan, naka-short, no? So, gagawin lang po natin, i-on po natin ito. Etong breaker na to, ito po dapat ang may continuity test. So, sasalpak lang po natin ito. Ayan. Nakita nyo tumunog? Pag sinalpak ko to sa kabila, dapat walang tunog to. Kasi, iba ang breaker nito. Okay, so, ganon. So, next, patay naman natin ito. Ito naman kabila. So, dapat ito, wala naman tong reading, no? Wala. So, eto naman, guys. Ayan, meron po siyang reading, ayan, no, 72 or maybe hindi po maayos yung pagkakaano, yan. May reading siya, guys, so 82. So, yun, no? So, ganun lang, guys. So, ngayon, itetest natin kung tama ba yung gawa, no? Try natin. So, make it sure na tanggalin nyo po ito kapag ano na po kayo. Pag kayo po ay mag-energize na kasi, boom, sasabog po ito. Naka-short, no? Lagi pong iisipin po yan. So, okay na. In-off ko lang po lahat ng breaker. Then, try po natin. Energize na po natin. So, hindi po natin nilagyan yan ng electrical tape kasi may estudyante pa pong gagawa. No? So, time consuming, 2 hours lang po kami. Marami po silang estudyante. So, I advise na hindi ko na siya nilagyan ng electrical tape. So, mag-ingat na lang talaga sila kasi naka-safety gloves naman po sila. So, next, i-energize po natin. Ayan, para malaman po natin kung meron na siyang kuryente, gamitin po natin yung NCB nito, non-contact voltage, para malaman kung meron po talagang voltahe. Ito, meron na dito, mula dito. Pero pagdating dito, wala pa. Ayan, dito pa lang sa master breaker, no? Dito, wala pa yan, no? Yan. Masyado wala pa po yan. Wala pa. So, i-on po natin yung master breaker. Yung ating main breaker pala. At check yung 15 ampere natin. Ito po yung 15 ampere natin. Take note gumamit po kayo ng safety gloves. Kasi mga eksperto lang po ang nakakagawa nito. So, be guided sa mga nanonood po dyan na bago pa lang electrician, mag-ingat po kayo. No? So, ayan, naka-on na po. So, pag gaganahin po natin ito, ito po yung switch natin. Switch A. Ito po yan. Switch B. Ayan. Switch C naman natin. Ito dapat. Ayan po. Then, pag gaganahin naman po natin yung ating naka 3-way na the bulb. Ito po yan, naka 3-way. No, patayin lang po natin to. Paganahin po natin itong naka 3-way. No, ito po yan. 3-way A. 3-way B. Patayin natin. Pwedeng buksan dito, pwedeng patayin. Pwedeng buksan din dito, pwedeng patayin. In 2 location. 1 bulb controlled by 3-way switch in 2 location po yan. Bakit po naggaganyan? For example, nandito po yung switch, nasa kusina. No? O kaya, nandito yung ilaw nyo nandyan. Gusto nyo patayin dito. No? Pwedeng patayin. Yung ilaw nyo na, tapos nandun ka naman, may switch din doon, pwede mo patayin doon, di ka na lalapit pa dito. Pwede naman sa second floor. No? So, yun. So, eto naman po, okay na. Pagganahin natin yung bell. Okay naman po yung bell natin, no? And then, yung bell B, nakita nyo kanina, wala siyang continuity test, pero maayos yung ano niya. So, possible na loose connection kapag hindi siya pumapal. Pero, I advise na gamitin nyo po yung analog. Okay? So, eto naman po, dito naman po tayo sa CO. Patayin na po natin yung 15 ampere. Dito na po tayo sa CO natin. Ito po yung CO natin, unang CO, dito po yung dapat merong continuity test. So, ito po ay i-auto po natin. Try po natin. Kung meron, ayan po, 230 nagpula.
231. Dapat dito wala po yan kasi magkaiba po ng breaker yan. So wala po, no? Yan, tinest ko, pinasok ko, wala O yan, okay? So yun, so i-up naman natin to. Ito naman po, next. Yan. Okay, tingnan natin. Ayun, meron. Ito naman po yung wala. Yan. Okay, wala. So ganun lang guys. Kaya yung iba kasi na hindi kami naiintindihan bakit ganun daw, dapat sa diretso daw sa light, diretso daw sa wiring. So ganun po tayo mag-test para make sure na safe ang mga bata at safe din po yung mga gawa nyo. So yun lang po mga kakuryente. Maraming salamat.